At atin pong malalaman yan sa pamamagitan po ng kanyang ating continuity test. Naka times 1 po tayo sa resistance. Analog po. I-power natin siya sa switch. Pagka hindi sira yung switch, ay makaka-measure po tayo rito ng resistance continuity mula po dito sa saksakan. Isa-isain lang natin. Naka-on na yan mga kalikot ha. Ito yung isa. Yan. Walang resistance sa kabila. Ayun. Ayun siya mga kalikot. Ang connection ng isa. At ang isa naman ay dito sa kabila. Ayun. Gaya nga po ng sinasabi ko, pagka hindi sira yung switch, mami-measure nyo na po agad kung pasok po dito sa main diode o sa kanyang bridge diode yung kanyang linya. Ganong paraan, ma-isolate na po natin na walang problema yung kanyang supply mula sa kuryente. Papasok po dito sa kanyang circuit board. Okay. Sa kasunod naman po natin yung test, kasi nga may umusok, may nasunog, baka may shorted po dito sa kanyang primary supply o 70% power supply. Kaya hindi po natin siya isinaksak agad kasi baka lalong dumami pa yung sira. Okay, kaya maghahanap mo lang muna po tayo ng maaring nadali pang ibang pyesa bago po tayo magsaksak. O kaya i-isolate na po natin lahat yung sira. At pagka naayos na po natin, nakapalitan na natin lahat ng mga inaakala nating sira sa pamamagitan ng pagtetest po, ay saka pa lang po tayo maaring magsaksak. Okay. Para malaman kung may shorted po sa kanyang 70% o sa kanyang power supply, primary power supply, kasi dalawa po power supply nito. May 70% dito po yan sa may chopper. 30% pala. Dito po yan sa may chopper. Pasensya na po. At ang magiging output po niyan, depende po sa board, 24 volts at 12 volts o kaya 15 volts mga kalikot. Depende po yan sa design. Pero dito, halos pare-parehas po yan mga kalikot. Primary niya, 70%. Dito pa lang po sa filter capacitor, ayan, nakikita naman po yung filter capacitor, yung dalawa na yan. Yan pa lang po sa filter capacitor na yan. Matitest nyo na po dyan kung may shorted siya. O shorted po yung kanyang bridge diode na ito nga po siya. Ayan. Okay, check po natin. Times 1. Forward bias po yan. Di naman sumagad. At i-reverse po natin. At ayan, konting palo lang. Na-discharge po yan kaya bumalik. Okay, ibig sabihin wala pong shorted po sa kanyang bridge diode. Puntahan na po natin yung mga nasunog na IGBT. Dito po tayo magtitest ngayon sa mga nasunog na IGBT. Titignan po natin kung saan ang naging problema dito. Kung natamaan po ba silang dalawa. Kasi ito pong isa hindi natin makikita. Ito lang ang nakita nating sunog. Kasi natakpan pa yung isa. Ayan, ng kanyang heatsink sa bridge diode. Ito po yung isa. At ito naman yung sunog. Okay, magsisimula po tayo dyan sa sunog. Ang kanyang drain, ito po siya. Source pala, source. Pasensya na po, source. Ang source, kuwan po sa ground yan, sa isang kalahati. Dalawa po kasi yan na IGBT. Parang madilim. Ilawan lang natin mga kaligay. Okay, dito na po tayo. Wala tayo dun sa kanyang source, kabit po yan sa ground. Yan.
ito po yung negative. Ayan po siya. At ito naman yung positive. Hindi po shorted. Reading lang po ng diode dyan. O bridge diode. Okay. At sa kanyang drain, ayun o. Okay, ang kanyang reading. At sa kanyang gate. Okay, may reading siya sa kanyang gate mga kalikod. Dapat wala yan. At ating re-reverse naman. Drain, gate, wala po. Source at gate, wala po. Drain, wala din po. Punta naman tayo sa gate at drain. Ayan mga kalikod. May tama. Shorted ang drain at gate. At dito po sa kabila, pagka nasira po yung kalahati niyan, ay dito rin sa kabila, kalahati ay siguradong shorted na rin po yan. Kasi apektado na po yan sa kanyang cycle. Ayan o, shorted siya sa drain at gate ulit mga kalikot. Ayan, shorted. At source, drain, shorted din mga kalikot. Okay, kaya hindi tayo naka-measure dito ng shorted kasi nga doon sa kabila yung source at drain ay hindi nag-short mga kalikot. Dito lang sa kabila. Kaya wala po tayong na-measure na shorted dito. Kaya naman pala sabi ng may-ari o nagdala dito na kliyente, may power daw po siya. May display. Dahil hindi nag-short po ito. Kung halimbawa nag-short po ito ang kabila o itong bridge diode niya ay wala po magsusupply dito sa kanyang 30%. Kaya minsan wala pong power. Excuse. Walang digits na na lumalabas, nagpapangsyon yung digits niya o yung 30% niya kasi nga walang supply po na manggagaling dito sa kanyang 70%. Ibig sabihin, ang supply po pala ng 70% ay siya pong magsusupply din dito sa kanyang 30%. Pagpatay po ang 70%, hindi rin po gagana yung kanyang 30%. Sana may naibahagi po ulit ako mga kalikot na konting tips, konting karunungan sa pagre-repair ng mga ganitong gamit. Hindi ko naman po ina-advise na i-DIY nyo sa mga kapwa nyo bilang po advisable o tawag dito ibinabahagi ang ganito pagre-repair. Kapag wala po kayong kaalaman o basic background sa electronics, huwag nyo na po nga kalikutin mga kapwa manonood na hindi alam mga likot sa electronics para hindi po tayo madisgrasya at hindi rin po natin lalong madagdagan pa ang kanyang sira. Okay?